Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Itong last few weeks, nag-uusap tayo tungkol sa pag-translate ni Joseph Smith sa Book of Mormon, yung sa gold plates. Itong linggo, matatapos niya, yung sa lesson na ito, matatapos niya ang pag-translate ng gold plates na yan. Sa buong panahon nito na nag-translate siya at simula pa noon sa First Vision niya, pinag-persecute naman siya talaga ng maraming tao. Pero kahit pinapersecute siya, may marami din na tao na tumutulong sa kanya. Si Martin Harris tumulong sa kanya, though may mga problema din doon, pero kaibigan naman siya na sinusubukan niyang tumulong kay Joseph Smith. Si Oliver Cowdery tumulong, marami. Pero itong lesson, mayroon a few din na pag-usapan natin. Yung una, si Joseph Knight Sr. Itong si Joseph Knight Sr., nakatira siya sa Colesville na medyo malapit sa Harmony. Noong 1826, nagtatrabaho naman si Joseph sa lugar na yan at nagtrabaho din siya para kay Joseph Knight Sr. Yung isang trabaho na ginawa niya. Sa panahon na yan, wala pa ang gold plate sa kanya, pero bumabalik siya doon sa Sacred Grove para mag-usap kay Moroni para matuto siya. Kaya nakilala sila noong 1826, nag-usap sila. Sinabi ni Joseph Smith kay Joseph Knight Sr. Tungkol sa gold plates na ito at tungkol sa First Vision, lahat-lahat na yan. At naniwala si Joseph Knight Sr. sa kanya. Kaya sa 1827, yung sa September, babalik na siya para kunin talaga ang gold plates. Tinulungan siya ni Joseph Knight Sr. na nagbigay siya sa kanya ng wagon na magamit niya para kunin ang plates. Ganon din, sa panahon na nagtitranslate na si Joseph doon sa Harmony, Pennsylvania, di ba, na nag-usap tayo tungkol dyan, na nag-move sila sa Harmony para mawala or para umalis sila sa persecution sa Palmyra. Pero dahil malapit sila sa Colesville, si Joseph Knight Sr., nakapagpadala siya ng mga bagay doon sa kanila. Mga pagkain, mga ibang supplies na kailangan nila. Nagbayad pa siya para sa papel na ginagamit ni Oliver sa pagsulat. Kaya marami siyang ginawa na pagtutulong sa kanila. At hindi lang minsan, pero maraming beses tumulong siya sa kanila para magawa nila ang translation na hindi sila mahihirapan sa pera or sa pagkain or mga ibang bagay na ganyan. Sa May ng 1829, pumunta si Joseph Knight Sr. doon para tumulong sa kanila at sa visit na yan, humingi siya ng payo mula kay Joseph Smith. Yung sinabi niya na gusto niya na mag-usap si Joseph Smith, magdasal si Joseph Smith sa Diyos para malaman ni Joseph Knight Sr. kung ano talaga ang dapat niyang gawin. Kaya sa Doctrine and Covenants Section 12 ang sagot. Yung sa section na ito, marami dito pareho sa binigay kay Joseph Smith Sr., yung tatay ni Joseph Smith. Dahil mahalaga talaga ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kaya nakikita natin na gusto talaga ng Diyos na mag-focus tayo sa Ebanghelyo. Mas lalo noon dahil wala pa naman ang simbahan, kailangan naman magsabi sa mga tao na bago ito, at least para sa kanila, bago ito, kaya kailangan i-spread ang gospel na yan. Sa panahon din natin, meron din ganyan. Kahit hindi na bago itong restoration, nangyayari pa rin ang restoration at kailangan pa rin ibahagi natin sa buong mundo. Mas marami pa ang mga tao sa mundo ngayon kaysa noon. Kaya mahalaga talaga itong pagbabahagi ng Ebanghelyo. Sa May 1829 din na yan, meron din mga ibang bagay na nangyari na mahalaga talaga para sa pagpapanumbalik ng Ebanghelyo. Tatlong bagay yung gusto kong pag-usapan ngayon. Yung una, yung pagbabalik ng Aaronic priesthood. Si John the Baptist pumunta doon. Ang nangyari ay nagbabasa or nag-translate si Joseph at si Oliver sa lugar sa Aklat ni Mormon sa 3rd Nephi kung saan nagbisita si Jesucristo sa mga Nephites doon sa Americas. Kaya nalaman nilang mga turo ni Jesucristo sa kanila tungkol sa baptism. Kaya gusto nilang malaman mas lalo tungkol sa baptism na yan. Kaya naisip nila, sige, magtanong tayo, punta tayo sa isang gubat na meron doon,
malapit sa isang ilog, at magtanong sila. Kaya nang ginawa nila yan, nagdadasal sila doon at pumunta doon sa kanila si John the Baptist na resurrected na. Si John the Baptist ay nagbigay sa kanila ng Aaronic priesthood. Sa verse or sa section 13, yan ang sinabi niya sa kanila. Tapos pagkatapos yan, sabi ni John the Baptist na kailangan binigyan nila ang isa-isa. Kaya bininyagan nila ang isa-isa, at pagkatapos niyan, nagkaroon sila ng gift of the Holy Ghost. Sa panahon na yan, sinabi nila na mas marami talaga ang naintindihan nila sa pag-translate pagkatapos niyan, dahil sa Holy Ghost at dahil sa kapangyarihan ng priesthood na meron sila. So yan yung dalawang bagay naman yan, yung Aaronic priesthood at yung baptism. Isang bagay din na nangyari ay ang pagbabalik ng Melchizedek priesthood. Si Peter, James, and John, yung mga disciple ni Jesucristo noon, bumalik din sila, resurrected din sila. Si John, buhay lang talaga dahil hindi naman siya namatay ever. Pero pumunta sila doon at binigyan sina Joseph at Oliver ng Melchizedek priesthood. Kaya mahalaga talaga ang mga ito na nangyari na ito para sa atin, para sa buong pagpapanumbalik ng Ebanghelyo. Isipin natin kung wala tayong autoridad na galing sa Diyos, yung ibig sabihin yung priesthood, yung Aaronic at yung Melchizedek, wala tayong magagawa. Wala naman tayong autoridad para gumawa ng mga ordinansa, mga ganyan. Ganun din, yung baptism, yan yung unang ordinance ng Ebanghelyo. Kailangan ng pagbibinyag para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga talaga ang mga ito. Gusto ko ang magkaroon ng journal prompts tungkol dito. So ang journal prompts para sa lesson na ito ay paano pinagpala ng priesthood ang buhay ko. Pangalawa, paano ko madarama ang higit na pagpapahalaga sa makadiyos na kapangyarihang ito. Kaya pag-isipan natin yan mabuti kung paano yan sa buhay natin. Sige, so pagkatapos, kagaya ng sabi ko kanina, pagkatapos ng pagbibinyag, marami silang naintindihan. Marami silang nagawa na translation na mabuti talaga na parang maliwanag ang isip nila. Basahin natin ang isang sinabi nila tungkol dyan. Sa Joseph Smith History, sa chapter 1, verse 74. Ngayong naliwanagan na ang aming mga isipan, nagsimulang mabuksan sa aming mga pangunawa ang mga banal na kasulatan, at ang tunay na kahulugan at layunin ng higit na mahiwaga nilang mga sipi ay inihayag sa amin sa isang pamamaraan na hindi namin kailanman naabot noong una, ni hindi namin naisip ito noon. Kaya palagi natin nalalahanin na kailangan natin ang Espiritu Santo sa buhay natin para mas lalo natin maintindihan ang mga binabasa natin sa scriptures. Isipin din natin na hindi lang yung scriptures kagaya ng Aklat ni Mormon at ang Biblia, pero ganoon din ang mga talk ng mga general authorities ngayon sa mga general conference. Kailangan natin ang Holy Ghost sa buhay natin para magkaroon tayo ng personal revelation. Kaya mahalaga talaga yan. Gawin natin ang buhay natin or siguraduhin natin ang buhay natin ay tama sa harapan ng Diyos na karapat-dapat tayo na magkaroon ng impluensya ng Espiritu Santo sa buhay natin. Sige, so ang isa pang pamilya na tumulong ng marami talaga sa kay Joseph Smith sa translation ay ang Whitmer family. Ang tatay ng pamilya si Peter Whitmer Sr., may junior din naman. Pero nakilala sila sa pamamagitan ni Oliver Cowdery. Si Oliver Cowdery at si David Whitmer naging magkaibigan noon na sa Palmyra si Oliver. Yung pamilya na Whitmer nakatira sa Fayette, New York. Malapit yan sa Palmyra. Kaya hindi natin alam kung paano sila nakakilala, basta sinabi lang na sa panahon na nandoon si Oliver Cowdery na nagtuturo siya sa Palmyra, nakilala niya si David Whitmer, naging kaibigan sila, nag-usap sila tungkol kay Joseph Smith dahil syempre si Oliver Cowdery
nakatira siya sa bahay ni Joseph Smith Sr., yung magulang ni Joseph Smith, yung propeta. Kaya naging kaibigan sila. Nag-uusap sila marami kahit pagkatapos na lumipat si Oliver sa Harmony para tumulong sa translation, na sumusulat pa rin sila sa isa't isa. At sa totoo, later on si Oliver Cowdery, nag-asawa din siya sa kapatid ni David na si Elizabeth Whitmer. Kaya makalapit talaga ang pamilya na si Oliver Cowdery at yung Whitmer. Kaya doon sa Harmony, kahit sa una maganda doon na nakakapag-translate sila mabuti, sa mga end of May, beginning of June, nakakaroon sila ng maraming persecution ulit. Sinasabi na kung hindi naman sila tinulungan ng mga magulang ni Emma, na sa una, ayaw ng mga magulang ni Emma kay Joseph, pero tumulong naman sila sa kanila na hindi sila i-persecute masyadong marami, pero marami pa rin persecution. Kaya sumulat si Oliver Cowdery kay David Whitmer at nagtanong siya kung pwede silang lumipat doon sa bahay nila, doon sa Fayette, New York, para tapusin ang translation. Kaya sinabi naman na pwede naman, pero si David Whitmer, dahil yung buong Whitmer family, mga farmers sila, karamihan ng mga tao noon farmers. Pero mga farmers sila, at yan yung panahon talaga na kailangan gawin ang paghahanda ng lupa nila. Kaya sinabihan siya ng tatay niya, sige, gawin mo muna ito, tapos alis ka, sunduin mo sila. Kaya lumabas siya doon, ginawa niyang ang ibang, or sinubukan niyang gawin ang pag-plow or pag-araro sa taniman niya, sa lupa niya doon. Pero napansin niya na nakagawa siya sa isang araw ang dapat gawin niya sa 2 or 3 araw. Kaya mabilis talaga. Tapos sa susunod na umaga, may gagawin pa siya na may ilalagay siya sa lupa para mas lalong maging mabuti yung lupa para sa itatanim nila. Pero nang lumabas siya, napansin niya na tapos na. At sinabihan siya ng isang kapatid niya na nakita nila na may 3 tao doon na ginagawa nila yan. Kala nila na mga tao lang na binayaran ni David para gawin yan, pero hindi. Hindi natin alam kung sino sila. Siyempre, dahil 3, iniisip natin siguro yung 3 Nephites, yung mga hindi namatay na mga disciples ni Jesus noon. Pero hindi natin alam. Pero anyways, sa ganyan, naisip talaga ni Peter Whitmer Sr., yung tatay, na kailangan talaga umalis si David kaagad. Kaya umalis na lang siya kaagad. Pumunta siya doon at kahit nakaalis siya ng mas mabilis kaysa inakala nila, handa pa rin sina Joseph at Oliver at si Emma natanggapin sila dahil nakita ni Joseph ang pagdating ni David Whitmer sa isang vision. Kaya alam niya, pupunta na siya sa araw na yan. Kaya, umalis na sila doon sa Harmony, pumunta sila sa Fayette, New York. Nakatira sila sa bahay ni Whitmer at nag-translate din sila doon. At malapit na silang matapos sa translation. Yung June na ito, natapos naman yung translation by the end of June 1829. Kaya malapit na talaga, kaya alam naman ng mga iba na malapit na talaga matapos ang translation. Kaya ang mga iba kagaya ng magulang ni Joseph, si Martin Harris, pumupunta naman sila doon. Lahat naman sa kanila malapit naman doon kasi Palmyra naman, kaya nakakapagbisita sila sa Fayette, New York. Kaya sa panahon na yan, nung nandun sila, hindi lang sila tinulungan ng Whitmer family dahil sa tinulungan sila na maka-stay sila sa bahay na yan. Pero ganun din, ang ibang Whitmer, si David, si John, at si Peter Whitmer Jr., silang lahat
ay tumulong din kay Oliver Cowdery sa pagsusulat. Kung si Oliver Cowdery may ibang ginagawa or kung napapagod na yung kamay niya, sila ang tumutulong din na maging scribe. Kaya sa panahon na yan, gusto talaga malaman ng mga Whitmer na yan kung ano ang para sa kanila, kung anong dapat nilang gawin. At si Christian Whitmer pala yung isang sumulat. Si Peter, hindi ko alam, pero si Christian Whitmer. Sorry. Pero anyways, tumulong naman sila at gusto naman malaman ni na David, John, and Peter Whitmer Jr. kung ano ang para sa kanila, kung anong dapat nilang gawin. Kaya yan ang meron sa Doctrine and Covenants sections 14, 15, and 16. Hindi naman exactly pareho, pero maraming pareho na mga sinabi ng Diyos sa kanila. Dahil, syempre, halos pareho naman yung mga desire nila at halos pareho naman ang kailangan nilang gawin. Kaya basahin lang natin ang isang verse doon na parang nagsasabi talaga ng lahat na dapat nilang gawin. Sa Doctrine and Covenants section 15, verse 6. Ngayon dingin, sinasabi ko sa iyo na ang bagay na magiging pinakamahalaga para sa iyo ay magpahayag ng pagsisisi sa mga taong ito upang makapagdala ka ng mga kaluluwa sa akin, upang ikaw ay makapagpahingang kasama nila sa kaharian ng aking Ama. Kaya kailangan talaga natin ibahagi ang Ebanghelyo. Hindi lang ito kina Whitmer, pero para sa atin din sa panahon natin. Mahalaga talaga na ibahagi natin ang Ebanghelyo para makasama tayo sa kanila sa kabilang buhay, yung sa kaharian ng Diyos. Kaya, gaya ng sabi ko kanina, dahil malapit na ang pagtatapos ng translation ng gold plates, maraming pumunta doon. Si Martin Harris at mga magulang, ganyan. Pero yung mga si Joseph at si Oliver nang tinatranslate nila ang 2 Nephi chapter 27, malapit na yan sa pagtatapos, di ba? Nag-usap tayo na last week yata yan na ginawa muna nila yung hanggang Moroni tapos bumalik sila sa small plates. Kaya yung 2 Nephi 27, malapit na yan sa pagtatapos ng small plates. Kaya sa panahon na yan, nang binasa nila yan, nakita nila na sinabi doon na may 3 saksi na makakakita sa gold plates. Kaya si Oliver Cowdery, si David Whitmer, at si Martin Harris, inisip talaga nila na sila ang dapat maging saksi. Gusto talaga nila, may pagnanais sila talaga na sila ang magiging witness na yan. Kaya, nagtanong naman si Joseph sa Diyos at nagkaroon siya ng revelation na yung sa Doctrine and Covenants section 17 na sinasabi naman talaga na sila ang magiging witnesses. Marami din ibang sinasabi doon, pero basta basahin ninyo. Di maganda yan. Kaya pagkatapos ng pagtatanggap ng revelation na yan, hindi natin alam exactly pero ilang araw lang pagkatapos niyan, pumunta si Joseph, si Oliver Cowdery, si David Whitmer at si Martin Harris doon sa gubat malapit sa bahay nila. At lumuhod sila at nagdasal sila para makita nila ang gold plates. Sa panahon na ito, iniisip natin na baka tapos na yung translation pero hindi tayo sigurado dahil yung mga records mula noon hindi naman masyadong klaro. Kaya baka tapos na or baka may kunti pa na gagawin. Pero basta yung si Moroni, meron na siyang gold plates na yan sa panahon na ito. Kaya nang nagdadasal sila, wala naman nangyayari. Walang pumunta doon para magpakita sa kanila ng plates, ganyan. Si Martin Harris, inisip niya na baka siya ang dahilan kung bakit hindi pinapakita sa kanila. Dahil parang nakakonsensya pa rin siya na hindi pa siya sapat na mapagpakumbaba, na humble. Kaya umalis muna siya. Nang umalis siya, nagpakita talaga ang anghel sa kanila at pinakita ang gold plates, pinakita ang Liahona, ang Urim and Thummim, ang sword ni Laban. May maraming iba't ibang plates din na iba't ibang klase na pinakita din sa kanila. Yung brass plates, yung mga ibang plates na meron noon si Mormon.
Basta marami ang pinakita sa kanila at sinabihan sila na kailangan magpatotoo sila tungkol sa ganito. Kaya nang natapos ang vision na yan, si Joseph, hinanap niya si Martin Harris. At si Martin Harris, hindi naman siya umalis talaga sa gubat. Pumunta lang siya doon sa medyo malayo konti. Pero nahanap siya ni Joseph Smith na nagdadasal si Martin Harris. Kaya sumama si Joseph Smith kay Martin Harris na nagdadasal sila. At sa panahon na yan, dahil sa pagpapakumbaba ni Martin Harris, nagpakita din ng anghel sa kanya at nakita niya ang pareho na nakita ng dalawa, yung dalawang witness. Kaya simula noon, nagpatotoo talaga sila tungkol sa gold plates na nakita nila, na pinakita sa kanila ng isang anghel. Buong buhay nila, kahit sa lahat ng persecution, kahit umalis sila sa simbahan, yung dalawa, si Oliver Cowdery at si Martin Harris bumalik, si David Whitmer, hindi siya bumalik sa simbahan. Mga problema yan sa pride nila, ganyan, na hindi sila nag-agree kay Joseph or sa mga ibang leaders. Pero basta, kahit hindi naman sila miyembro sa ibang panahon sa buhay nila, hindi pa rin nila sinasabi na hindi yan totoo. Sinasabi talaga nila, bawat beses na tinatanong sila, na totoo talaga ang nakita nila, na totoo talaga ang gold plates. Kaya sa buhay natin, isipin natin yan, na meron talagang mga saksi na nakikita sa gold plates na pinakita ng isang anghel. Ganon din, may 8 saksi na nakikita pagkatapos na yung plates lang, hindi naman yung anghel. Pero kinuha lang ni Joseph Smith ang gold plates kay Moroni, pinakita sa kanila, tapos binalik kay Moroni pagkatapos. Pero isipin natin, marami talagang witness nito, maraming saksi sa nangyari na ito. Kaya sana, na kahit hindi natin nakikita ang gold plates, kahit hindi natin nakikita ang anghel, sana isipin talaga natin na totoo ito. May mga saksi, pwede din tayong magkaroon ng sariling saksi para sa sarili natin dahil sa Holy Ghost. Basta mahalaga talaga na malaman natin na totoo itong Aklat ni Mormon, na talagang translate ni Joseph Smith. Gusto kong mag-invite sa inyo itong invitation sa lesson na ito. Ibahagi ang iyong patotoo sa Aklat ni Mormon sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya. Kung mahina ngayon ang iyong patotoo, gawin ang lahat ng iyong makakaya para palakasin ito. Kaya alam ko talaga na totoo ang Aklat ni Mormon. Alam ko na si Joseph Smith ay isang tunay na propeta ng Diyos at siya ay nag-translate sa Book of Mormon, yung sa gold plates into the Book of Mormon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Alam ko na kung babasahin natin ang Aklat ni Mormon, na tutulong ito sa buhay natin. Mas lalo tayo lalapit kay Yesu Kristo. At nagpapasalamat talaga ako sa Aklat ni Mormon at kay Joseph Smith at sa ating Ama sa Langit dahil sa plano niya. At itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Sige, so sa next week, ang lesson natin ay Doctrine and Covenants, Section 18. Salamat sa panonood.